Bago tayo magpasimula sa salita ng Panginoon, I just want to call my wife to give testimonies sa ating pong pagbibiyahe sa United Arab Emirates. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kami po ay kagagaling lang sa UAE para nagkaroon ng anibersaryo doon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah! Ang araw po ng linggo ay araw po ng pagsamba at pasasalamat natin sa Panginoon sa ginawa niya sa buong isang linggo. At gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon at magbalik ng papuri sa Kanya sa ginawa niya po sa amin doon po sa UAE. Tayo po ay anniversary ng una po ay sa Sharjah. At purihin po ang Panginoon. At doon po sa Sharjah, bago po kami mag-anniversary ay nag-conference muna po kami at kasama po namin sila Pastor Joey at Pastora Maricon. At purihin po ang Panginoon. Meron po doon na isang babae na nabuwal at siya po ay pinag-pray at siya po ay natapat sa akin. At purihin po ang Panginoon, siya po ay nakalaya. At nang siya po ay nagpapatotoo, siya pa po pala ay merong jowa. Siya po ay nakalaya sapagkat yung nangkulam sa kanya yun po kanyang girlfriend. Kaya purihin po ang Panginoon for the anointing of deliverance sapagkat ang Diyos po ang nagpapalaya. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon sa kalayaan ng babaeng iyon. At pagdating naman po ng anniversary po ng Sharjah ay sumunod sa umaga po sa Sharjah, sa pangalawa naman po ay sa Dubai. Ganon po kami kahektik yung schedule. Pagdating naman po ng anniversary po ng Sharjah, sa hapon naman po ay ayan, ito po ang Dubai. At sila po ay padami na po ng padami. At purihin po ang Panginoon, marami din po dyan ang pinagaling ng Panginoon at nakalaya. At marami din po ang nakipag-celebrate sa atin ng anniversary, iba't ibang pong mga church. At pagkatapos naman po ng Dubai, nag-conference po tayo. At pagkatapos po ng conference, pumunta naman po tayo ng Abu Dhabi. Ang Abu Dhabi po, from Dubai to Abu Dhabi ay 2 oras. Kaya purihin po ang Panginoon. At sa Abu Dhabi naman po ay talaga naman po nagwawala yung pong mga tao dahil po sila po ay meron po silang daladala na mga problema, mga suliranin at sila po ay nakalaya. Alam niyo po, ang natapat po sa akin, kung kilala po niyo si Pastora Caris, yung napakalaking atin po, yung atin pong malusog na song leader na anak po ni Pastora Maricon, mas malaki pa po doon yung natapat sa akin. Sabi ko, Diyos ko po, Panginoon, ano kaya gagawin ko dito? Kasi po talaga namang naggulong-gulong siya at ito po ang Abu Dhabi sa pangunguna po ni Pastora Reverend Ryan at Pastora Jen. At yan po, dito po sa Abu Dhabi, yun nga po, minatapat sa akin na malusog. At purihin po ang Panginoon. Siya po ay nakalaya sapagkat po siya ay isinumpa ng kanya pong magulang. At siya po ay nakalaya. At tuwang-tuwa po siya sapagkat siya po ay nawalan ng trabaho. At ilang buwan po siyang walang trabaho at nananampalataya po tayo na after po siya napalayain ng Panginoon, siya po ay magkakatrabaho na. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon, yung anointing po ng deliverance, pagpapalaya, anointing po of healing and anointing of prosperity ay nasa atin at yung pong favor of God and favor of men ay itong taon na ito ay nasa atin. Sabihin mo, nasa iyo ang pabor ng Panginoon at pabor ng tao. Kaya sa Diyos po ang lahat ng papurit pasasalamat at sila po ay masayang masaya at ayaw pa po kaming pauwiin. Sabi po namin hindi po pwede sapagkat napakadami po nating mga Christmas party. At salamat po sa Diyos, salamat po sa inyo na nanalangin sa amin.
sa pag-iingat at ang Diyos po ang nag-provide ng lahat po ng aming pong mga pangangailangan. Sa Diyos po ang lahat ng papurit pasasalamat. In Jesus' name. Yan, napakarami na po nating mga kapatiran doon. Yan ay mga papuntang kalangitan lahat. Amen? Praise God. Tumayo tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sa aklat, if you have a Bible, join with me to read the Gospel of St. Matthew chapter 1 verse 18. Para po sa lahat na nakikinig ngayon, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong umaga. Ito po dahil ngayon ay Disyembre, alam natin na pinagdiriwang ang Kapaskuhan sa bansang Pilipinas, not only in this country, but the whole nations of the earth. Shall we read St. Matthew chapter 1 verse 18? Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Verse 19. Everybody read, please. Then Joseph, her husband, being a just man, and not wanting to make her a public example, he was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. 22. And she shall bring forth a son, and you shall call his name. Ano pangalan? For he will save his people from their sins. 22. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which translated God with us. May God bless upon the reading of His word today. Tayo po'y makakaupo na. Tayo manalangin sandali. Panginoon, pagbalain mo po ang iyong salita na magiging mensahe namin ngayong umaga sa panahon ng Kapaskuhan. Ito ay marinig ng aming tenga, pumasok sa aming puso ngayong umaga. Sa lahat na nakikinig ngayon sa FB live streaming at lahat ng dumalo ngayong umaga. Pagpalain mo lahat ng mga babae, lalaki, matanda, bata na dumako sa lugar na ito na hindi isang aksidente, kundi pinili mo ang iyong mga anak upang ikaw ay mahalin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Holy Spirit, we welcome you. Be our teacher, be our programmer. Let the entrance of your word give it light and give understanding to the hearts of your people. And let the name of Jesus Christ will be exalted, will be honored in our midst today. Lord, we thank you and we bless you, Lord. In Jesus' name this we pray. Amen. Everyone say, Jesus is my Savior. Jesus is my Lord. Jesus is my provider. Jesus Christ is my deliverer. Say it again, Jesus Christ is the soon coming King. Amen. Babalik na uli ang Panginoong Hesukristo. Amen. Ngayon pong umaga ay, ang aking topic ngayong umaga ay patungkol sa Kapaskuhan. Ang topic natin, pakilagay mo nga doon, Jesus. Basahin natin. Yan. Itong kapanahonang ito, kapag dumarating ang Disyembre, ang mga tao ay hindi malaman kung ano gagawin. Abalang-abala, excited, masayang-masaya, at marami silang programa sa kanilang buhay. Pero tayo mga born again, ano ba talaga ang diwa ng Pasko sa ating lahat? Sabi mo sa katabi mo, ang Pasko ay araw-araw. Sabi mo sa katabi mo, maligayang Pasko sa iyo. Maligaya ba yung katabi mo? Amen? Sino dito maligaya? Sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Ang unang
dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng Pasko, sapagkat si Jesus ay naipanganak sa mundong ibabaw. At dahil si Jesus ay nagkatawan tao, Diyos na totoo, 100% God, 100% man, nagkatawan tao, sa isang kadahilanan na tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Sabi ng Matthew 1:21. Ang sabi ng Bible dito as introduction, "She shall bring forth a son, and you shall call his name," what? Hindi ko kayo marinig. Ano pangalan? Hindi nilagay dyan, Santo Niño. Ang hindi nilagay dyan, Maria, si San Pedro, si San Pablo. Ang sabi ng Bible, "You shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins." Upang iligtas ang lahi ng tao sa kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng tao, babae, lalaki, matanda, bata, may pinag-aralan na wala, mula sa napupunan ng kanyang magulang, talagang makasalanan na. At kailangan niya ang Savior, wala iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya makikita niyo, pati bata, kahit hindi mo turuang magmura, magsinungaling, talagang likas sa tao ang kasalanan. Kaya kailangan ng tao ang Savior. Wala iba kundi ang pangalang J-E-S-U-S, ang pangalang Hesukristo. Hindi kaya ng tao. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi kaya ng isang tao na iligtas niya ang kanyang sarili sa kasalanan. Ang lahat ng tao, kandidato papuntang impyerno. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, ang sabi ng John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Ganyang tayo kamahal ng Diyos. Yung katabi mo, kahit ganyan yan, mahal na mahal ng Diyos yan. Kahit kung minsan humuhulagpos ang masamang ugali, mahal pa rin ng Diyos. Kaya tayo, minahal tayo ng Diyos. Wala tayong pwede ipagmalaki sa Panginoon. Lahat tayo nilikha lamang sa Kanyang wangis na nagkasala. Dahil sa pagmamahal ng Ama sa ating lahat, binigay niya ang Kanyang regalo. Kaya nakikita niyo, regalong yan. Hindi niyo alam kung ano nasa loob. Ang laman niyan, bahay, refrigerator. Sa imahinasyon nyo lang yon. Pero alam nyo ba ang regalo ng Panginoon Diyos sa atin? Ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na nagmahal sa iyo, na nagmahal sa akin, na nagpatawad sa ating lahat. Kaya sabi ng 1 John 4:19, "We love Jesus because He first loved us." Siya ang unang nagmahal sa atin. 1 John chapter 4 verse 19. Amen? Sabihin natin sa lahat, "I love you, Jesus." Kaya ang Pasko ho, gumawa ko ng teaching. Ano ba talaga ang diwa ng Pasko? Number 1, ang Pasko ay it's a season. It is a season of loving and giving. Basahin natin lahat. Basa, one more time. One more time. Ito'y panahon ng pagmamahalan at pagbibigayan. Ang number 1 lover ng lahi ng tao, wala iba kundi ang Diyos. Ikaw at ako, lahat tayo dito, minahal ng Panginoon. Amen? Ang sabi kanina ng binasa natin kanina sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world, He gave." Ang mga taong mga lover, kita mo kahit mali, kahit bulag ang pag-ibig, basta may pag-ibig sa puso, minamahal kahit mali. Pero ang tao, ganun talaga tao eh. Pero ang Diyos, mahal na mahal tayo. Kahit tayo makasalanan.
For God so loved the world, mahal niya ang buong mundo, ang buong tao, sa sinukob. Sa papaanong paraan, ang tao palang lover, giver. For God so loved the world, He gave. Ano binigay sa atin? Hindi ginto, hindi pilak, kundi ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. Sino dito merong anak na isa-isa lang? Taas nga ka na kamay, merong isang anak? Kaya nyo bang ibigay yan? Magsakripisyo, ipako sa krus? Hindi. Pero kung meron kayong 15 anak, pwede yung isang pasaway, ilaglagay doon sa krus. Itong anak ko na to, addict to, pwede na dyan. Hindi rin matitiis ng magulang. Kahit ang inyong anak ay adik, pusakal, magulang pa rin eh. Nandun yung pagmamahal. Ang Diyos, hindi tayo tinigis ng Panginoon. We are His obra maestra ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, kahit ganyan ka, talagang ganyan ka na. You are loved by the Lord. Mahal ng Diyos yan. Amen? At bago tayo magpatuloy, nagpapasalamat ako doon sa nagbigay ng aking magandang kasuotan dyan po sa Qatar na si Brother Jeric. Thank you. Ngayon ko lang sinuot uli. Sinuot ko to sa Dubai. Maganda ho ba mga kapatid? Advertisement. Praise God. At dahil sa pagmamahal ng mga membro, gustong maganda suot ko. Amen? Maganda ba talaga? Kasi pag nagsusot ako ng damit, tinatanong ko sa asawa ko kung okay. Okay daw. Kaya sinuot ko. Purihin ang Panginoon. Alam mo, lahat tayo okay sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, thumbs up, okay ka kay Lord. Okay, sabihin mo, okay ka kay Lord. Amen? Sino dito okay kay Lord? Basta tayo okay kay Lord. Kung minsan sa tao, hindi ka okay. Sa kapatid mo, sa mahal mo sa buhay, hindi ka okay. Basta okay ka kay Lord. Amen? Kasi ang mahalaga yung pagmamahal. Kaya this is a season of loving and giving. Pero alam niyo ba kapag tayo, sabi ng 1 Corinthians 13:13, kapag ikaw may pag-ibig sa puso mo, tingnan natin 1 Corinthians 13:13. Now abided faith, nakikita niyo ba sa screen? Basahin natin lahat. Now abide faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Ibig sabihin, mahalaga din ang faith. Mahalaga ang pag-asa. Mahalaga ang pag-ibig. Subalit, ang pinakamahalaga ay pag-ibig. Kasi yung pagka may pag-ibig ka, yung kaaway mo, yung kagalit mo, yung sumama loob sa'yo, mamamahal mo eh. Kasi it's a season of love. At ang love, lagi ko sinasabi, laging merong giving. For God so loved the world, He gave. Kaya ang panahon ito, panahon ng pagbibigayan. Sabihin mo sa katabi mo, mamaya, alam mo na susunod. Sino dito masaya pag binibigyan? Alam nyo ba, pinakamasaya? Yung nagbibigay. Lalo na pag binibigyan mo yung walang-wala. Ang sabi ng Acts 20:35, pagsamahin na natin to, love and giving, loving and giving. It is more blessed to give than to receive. Ang sabi dito sa dulong talata, he said it is more blessed to give than to receive. The word blessed there, happy. Sino dito masaya kapag nagbibigay? Kahit ano, okra, talong, kalabasa, upo, ube, leche plan. Alam niyo na yung sinasabi ko, pang Pasko yan. It is more blessed to give than to receive. Ulitin ko. Kapag isang tao lover, siya ay giver. Tatandaan niyo po yun. Kapag isang tao mapagmahal, halimbawa, sino dito may asawa? Pag sinasabi mo sa asawa mo,
I love you, I love you. Aba, tumanggap ka na ng bonus hindi pa binibigyan yung asawa mo. Sabi ng asawa, tumanggap ka ba ng bonus? Hindi pa. Pero kapag ang tao mga lover, mga giver yan, makikita mo yung puso nila, hindi madamot. Punong-puno ng pagmamahal. Alam mo, tayo mga taga JCTD family, ikaw ay pinagpala na ng Diyos. Huwag ka nang babalik sa dati mong buhay na meron kang espiritu ng kakuriputan. Ikaw ay pinagpala na ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi, you are blessed. Sino dito naghahanda ng maraming regalo sa Pasko? Ang binibigyan na, hindi na yung mga ninong at ninang, ang nagbibigay na mga inaanak. Walang umi-amen. Sabi ko doon sa Abu Dhabi, inaanak ko pala yung nagdadrive sa akin. Alam mo ka ko inaanak, Merry Christmas. Iba na ngayon ang panahon. Ang nagbibigay na mga inaanak. Natulala. Tinablan pala, tinablan. Nung kami nakaupo kumakain na kami, may nilagay sa bag ko. Hindi ko pinasabi sa asawa ko yon. Nung tingnan ko, kami siyempre may konting shopping para pang regalo, pang uwi. Binigyan ako 500 dirhams. Ako naman, may dalang calculator. Tuk, 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 tuk. I praise the Lord. May panregalo na uli. Alam mo mga kapatid, it's more blessed to give than to receive. Pumwesto ka, na pinwesto ka ng Diyos, na ikaw ay doon sa kalagayan na ikaw ang nagbibigay. Sapagat iyan ang disenyo ng Diyos. Huwag kang lilipat sa dinisenyo ng Diyos na ikaw ay blessed lang. Ang susunod na bahagdan ng buhay mo, you are a blesser. Sa mga kapatid mo, bayaw mo, hipag mo. Amen, mga hipag na nakikinig ngayon, mga kapatid, mga kaklasmate, kahapon, nag-reunion lahat ng aking mga kaklasmate. Class 75, 48 years. Sabi ko, ako ang ano tawag doon, initiator. Doon namin ginawa sa prosperity. Inisponsoran ko, hallelujah. Bakit? Blessed na blessed. Alam mo, ikaw at ako, pinagpala na ng Panginoon. Sabihin mo, itong mukhang ito, pinagpala ng Diyos yan. Amen. Sabi ng demonyo sa iyo, hindi. Rebukein mo yung diablo sa buhay mo, palayasin mo. Matagal ka nang pinagpala ng Diyos. One step of faith is a step of miracle. Pinahakbang ka na ng Diyos sa milagro ng pagpapala. Huwag ka nang babalik doon sa wala. Ikaw ay blessed ng Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa. Pangalawa, is a season of, pakilagay mo, pangalawang season, anong season ito? Is a season of forgiving. Mali yung spelling. Forgiving, brother. Ibahin mo. Wag mo na ilagay. Naka-live tayo It's a season of forgiving and forgetting. Ito yung panahon ng pagpapatawad at pagkakalimot sa ating nagkasala sa atin. Kaya kita mo pagka Christmas, yung magkakaaway, nagkakabati. Alam mo tayo mga Kristiyano, mas mapalad ang umuunawa kaysa ikaw ang inuunawa. Ephesians 4:32. Ephesians 4:32. Ephesians chapter 4, verse 32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another even as God in Christ forgave you. Kaya ka nagpapatawad,
Dahil pinatawad ka ng Diyos. At kapag hindi ka nagpatawad sa mundong ibabaw, kahit tayo ay born again pa, hindi pa pwede. Yung tubig at alat, hindi pwedeng pagsamahin. Kapag ikaw ay born again na, malambot na puso mo, kahit naagrabyado ka, pinagsasalitaan ka na hindi maganda, mamahalin mo yung kaaway mo. Forgiveness. Alam mo, pagdating namin sa, ako may experience yan, ito lang, galing kami sa Abu Dhabi. Sa dami-dami ng aming, pumunta kami doon sa, nakita nyo sa FB ko, galing kami doon sa kaharian. Kausap ko ngayon, hari, kinamayan ko pa eh. Sa picture yun. Nung kami na nagkakape-kape, napaka-mahal pala ng kape doon. 98, ang isang kape, 98 dirhams. So, kung 100 times 15, 1.5. Kapag nilagyan ng ginto, kasi ginto may ginto yung kape, hindi na ako umorder noon. Drinks na lang, 68. Nag-discount pa ako ng 30. Akala mo yung katabi namin doon, sa dami-dami ng aking makakatabi, sa inuman ng kape, yung kaaway ko pang mortal lang nandoon. Yun naman napatawad ko na ng mahabang panahon. Kaya lang, nung nandoon na kami, gusto kong batiin, nag-ano pa ako, Hurabakanda, Naikira Basanda. Demonyo ng galit, buot, sama ng loob, labas. Doon kayo sa katabi ko. Kasama ko si Pastor Joey, mauna ka na ako, ikaw muna bumati. Nung bumati na, okay naman. Nung ako na nandoon, bumati kami Sabi ko sa asawa ni Pastor Joey, wag na kayo, kami na lang. Purihin ng Panginoon. Hindi kami binati. Sabi, may meeting kami. Sabi ko, ito baka ako yung mga obispo ka ako to, mga pastor baka ako to. At least ako, ginawa ko yung part ko. Kaya naituro ko, forgiving. Kaya ang nakatuturo, pagka naging talaga, ay talagang ang tao i-spellingin mo lahat ng tao, uunawain mo lahat ng tao. Mas maganda pala yung ikaw nang uunawa kaysa ikaw ang inuunawa. Alam mo, nakita ko sa taong ito, kawawa. Malubha. Parang may sakit. Ako'y naawa pa. Sabi ko, bibigyan ko to ng love gift. Naka-live tayo, sana mapanood niya. Bibigyan ko sana ng love gift. Hindi kami in-entertain. Hindi ko na binigay. Sa tuwa ko, binload ko na 5 kasama ko, bumili kami ng 5 Guys hamburger. Nung kumakain ako, nabigla ako. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, be kind to one another. Akalain mo yung salitang kind to one another, nakita ko sa mall, nakalagay doon, be kind to one another. Ano? Para nagsasalita sa akin yung dingding, nakalagay doon, be kind to one another. Alam mo mga kapatid, mahalaga, mababait tayo. Sabihin mo sa katabi mo, ang bait-bait mo. Ano mas mahalaga? Masabi sa iyong walang yaka o mabait ka? Di bali sila mapintasan mo, huwag ka lang mapintasan. Dahil iyon ang turo ng Biblia. Kaya may unang Pasko, pagpapatawad. Say hallelujah! Sabi ko, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang kaaway ko? Lagi akong inaaway. Nakalagay sa Matthew 18. Basahin natin sa Matthew 18. Ilang beses? 7 beses po ba, Panginoon? Pakilagay mo din sa Matthew 18. Hallelujah. Matthew 18, verse 21. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Bago matapos man lang ang taong ito, mula Enero 1 hanggang ngayon, kung tayo mayroong nakasama ang loob, may sama na loob sa atin, may hinagpit sa atin ng bawat tao
Ilang beses ba natin patatawarin? Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? 7 beses po ba? Nabudol-budol ka, niloko ka, inagrabyado ka. Tapos kung yung pa yung ayaw mo makita, nakikita mo, sasabihin sa'yo, hello. Hindi, sagutin mo, hi. Ilang beses? 7 times. Nakakadalawa pa lang naman sa akin. 7 times. Yan ang tanong ni Pedro. Sumagot ang Panginoong Hesukristo, verse 22. Verse 22. Basahin natin lahat. Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to how many times? 70 times 7. Ilan lahat yun? 70 times 7 equals 490 times. Kaya patawad ng patawad. Sabi mo nga sa katabi mo, pinapatawad na kita. Pero wag yung utang ano. Kapag may utang kayo, abay magbayad ka. Hindi yan na ibig sabihin. Yung nagkasala, nagkasamaan ng loob. Yung iba, kinikim-kim yung galit. Alam mo, pag kinikim-kim mo yung galit mo, sama mo ng loob. Yan ang nakokos ng cancer sa buhay ng tao. Ang tao naman, gustong mabuhay, humaba ang buhay. Basta mahalaga nagpatawad ka, buntot nila, sabi ng mga Pilipino, hilanan nila yon. At least sa buhay mo, pinatawad mo. Say hallelujah. Kasi tayo pinatawad lang ng Panginoon. Alam mo kuminsan, ang demonyo, papaalala lahat ng mga nakaraan sa buhay mo. Sino dito umiinom ng tsaa tuwing umaga? Tsaa. 3 in 1. 7 in 1. Wala pa rin. 12 in 1. Di ba yung tsaa, pag nilagay mo sa mainit na tubig, lumalabas yung natural. Tayo ganun din. Tinitingnan ng Diyos kung ano laman ng puso mo. Pag ikaw ay nasa panahon ng mga pagsubok at suliranin, sa emosyon, sa pisikal, sa pinansyal, lalabas kung ano laman ng puso mo. Kung ikaw ay magagalit ba ikaw? O ikaw ay mababang loob? Gaganti ka ba? O bibigyan pa ng kabutihan yung lumaban sa iyo? Yan ang lesson sa panahon ng Kapaskuhan. Hindi tayo kaibig-ibig, pero inibig tayo ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Forgive and forget. Alam mo ang Diyos pag nagpatawad, Micah 7:19, tinatapon sa pusod ng dagat. Lagay mo, Micah 7:19. He will again have compassion on us and will subdue our iniquities. You will cast all our sins into these depths of the sea. Saan daw itatapon yung kasalanan natin? Sa ilalim ng karagatan. Tuwing kailan sandali. Bakit sa ilalim ng napakalalim na karagatan? Kasi para wala ng bingwitin pa. Kasi kapag malapit sa pangpang, baka makuha mo pa. Ano nakukuha sa pangpang ng dagat? Basura. Yan minsan ang mga basura ng buhay natin. Kaya ilalagay doon sa pusod ng dagat yung pagkasalanan natin upang makalimutan na nating lahat ang mga nakalipas ng ating buhay. Sabi mo sa katabi mo, go forward. Kaya ang Pasko ay may sakit na amnesia. Anong amnesia? Nang kalimot ng kasalanan, pinatawad na tayo ng Panginoon. Huwag ka nang mabuhay sa kasalanan mo. Pinatawad na tayo ng Panginoon.
May kasabihan kami mga pastor, kahit ang kasalanan mo isang laki ng barko, ang pagmamahal ng Diyos malawak pa sa dagat. Sabi mo sa kanila, you are forgiven. Amen? Ang tanong, bakit hindi tayo mapatawad ng sarili natin? Kasi may bumubulong na demonyo sa iyo. The accuser of the brethren, wala iba kundi Satanas, at sinasabi sa iyo, makasalanan ka, huwag ka nang dadalo, yan, tingnan mo, born again ka pa naman, ha? Ganto, ganire, etc. Sabihin mo, Satanas, nasusulat, pinatawad na ako ng Panginoon Diyos. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Pangatlo, it is a season of rejoicing and praising. Pangatlo, ito'y panahon ng pagsasaya o kaligayahan. Gusto ng Diyos maligayang Pasko. Sino dito masaya? It's a season of rejoicing and praising. Luke chapter 2. Masahin natin sa Luke chapter 2. Then the angel said to them, do not be afraid. Behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Ang tao, likas na pinalulungkot ni Satanas. Pero kapag may Jesus ka, ano ibig sabihin ng joy? Jesus others you. Pag may Jesus ka, masaya ka na sa puso mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, bawal malulungkot at naglulungkot-lungkutan. Sa panahong ito, amen? Malibang namatayan ka, hindi pa pwede mo pag dumalo ka, ba't ang lungkot-lungkot mo kapatid? Hindi mo pwede sabihin nyo kasi namatayan. Hindi naman pwede pag namatayan nagtatatawa doon. Delikado yon. Pero sa panahon ng Kapaskuhan, masaya tayo lahat. Sino dito masaya? Sabihin nga natin, joy. Say it again, joy. Lakas mo, joy. Paano na-express ang joy? Sabi mo, brother, ang saya-saya ko. Oh. Ang saya-saya ko, brother. Oh. Mga kapatid, ang masayang tao sa balat ng lupa, may Kristo Jesus sa puso niya in the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Sabi no isa, malungkot ang Pasko ko, wala akong pera. Bakit? Pera lang ba nagpapasaya? Yung lang makatabi mo yung asawa mo na walang sakit, walang karamdaman, hindi ka ba masaya? Amen? So ito'y panahon ng kasayahan. Panahon ng kaligayahan. Panahon na tayo dapat masaya na naglilingkod sa Panginoon. Alam mo kapatid, kaibigan na nanonood ngayon, ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa habang nabubuhay ay may Kristo Jesus sa puso niya. Amen? Palakpakan natin lahat na masaya sa lugar na ito. Amen? Kasi yung joy, hindi pwedeng bilhin ng pera yan Sinabi ng Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. And I said again, rejoice. Kapag may nagpapalungkot sa iyo, tanggalin mo sa puso mo. Hindi ako dapat malungkot, ako dapat ay masaya. Sabihin natin lahat, everybody read please. Rejoice in the Lord always. And again, I will say, rejoice. Say it again. Lahat na masaya, pumalakpak ng malakas. Sumigaw ng hallelujah! Masaya ba yung katabi mo? Sabi ng ikalawang Korinto 9:7, another joy na mahal ng Diyos ang mga taong ito. 2 Corinthians 9:7,
So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or necessity, for God loves a cheerful giver. Kaya magkakasama to. Loving, giving, forgetting, forgetting, praising, rejoicing, praising. Kapag tayo lahat ay naglilingkod at may Kristo tayo itong Paskong ito, purihin ng Panginoon. Mahal na mahal pala ng Diyos yung masayang nagbibigay. Amen? Masaya ba yung katabi mo? Alam mo, ang mga born-again Christian, iyan na pinakamasayang tao sa balat na lupa. Lahat ng tao, nakasalamuha ko na. Mayaman, mahirap, iba-ibang klase ng tao. No isang araw, nandiyan ako sa Malolos. Nagbibigayan diyan yung serbisyo ng bayan. Ako'y imbitado. Pinamigay 70 million para sa Bulacan. Yung iba masasaya. Yung iba nalulungkot kasi hindi nabunot eh. Pero yung iba pinahagi sa ating gobyerno. Ako'y naimbita lang. Alam mo kapatid, ang nagpapasaya sa atin, nakita ko, naisip ko sa kanila, sila magagaling na tao, mayayaman sila. Ang pinakamasayang tao, nakita ko, yung may Kristo sa puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Bumalik tayo sa Matthew 1:23. Ito ang pinakamasayang tao. Matthew 1:21. Hindi lamang tayo niligtas ng Panginoong Hesukristo, kundi, basahin natin lahat, behold, Matthew 1:23, for the last verse. Matthew 1:23. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, God, which translated God with us. Sabi natin lahat, God is with me. Say it again, God is with me. Say it again, God is with me. Ba't hindi ka sasaya sa mundong ibabaw na ito? Sino kasama mo? Yung may gawa ng langit at lupa na nagtala ng mundo sa kawalan, yan ang kasama mo sa buhay mo. Kasama ng asawa mo na naghahanap buhay sa ibang bansa. Kasama ng anak mo na nagtatrabaho, nag-aaral. Bakit? Protektado ka. Kasama mo sa iyong negosyo, sapagkat ang Diyos kapag kasama mo sa negosyo, pagpapalain ka ng Panginoon. Si Joseph, sinamahan ng Diyos. Dating mahirap, pinagpala ng Diyos. Genesis 39 verse 2, makikita niyo yan. Ang ministeryong ito, kung hindi natin kasama ang Panginoon, wala sanang ganito. Because God was with us. 1 plus God equals majority sa buhay nating lahat. If God is for you, if God is for us, who can be against us? Kasama natin ang Diyos sa buhay nating ito. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kasama mo Diyos. Iyan ang tunay na diwa ng Pasko, ang pagsama ng Diyos sa lahi ng tao. Kaya dapat tayo masasayang nagbibigay, masayang nagpapatawad, at masaya lagi ang puso natin na nagpupuri sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Tumayo tayo lahat. Praise God. Sabi natin, Emmanuel, God is with me. Sino dito mga widow? Mga widow. Yan, mahal na mahal ng Diyos yan, mga widow. Bakit? Kasi wala na kayong sumbungan, kundi ang Diyos na lang. Exodus 22:22. Sino yung mga businessman dito? Sino dito mga may negosyo? Sigurado magiging matagumpay kayo kasi kasama mo ang Panginoon. Sino dito may pangarap sa buhay bago matapos ang December 31, gusto nilang maranasan ang matagumpay na buhay? Lahat ng wish nyo ngayong Paskong ito, ibibigay ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah.
Sino gusto mahabang buhay? Sabi mo sa katabi mo, akin lahat yan. Ayan ang gusto ng Panginoon. Sabi ni Jesus, I'm come that you may have life, that you may have it more abundantly. Awitin natin sandali yung the goodness of God. Napakabuti ng Diyos sa ating lahat. Dahil mahal niya tayo, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para lahat tayo maging masaya, maging maligaya, maging matagumpay sa daigdig na ito. Lift your hands to the Lord and sing it this wonderful song to the Lord. Hallelujah. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up Until I lay my head, I will sing. Lift your hands to the Lord. Goodness of God. all my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. your Hallelujah. voice. You have have led me through the fire. in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have Live in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Come on, everybody, read and sing it. All my life you have been so good. In every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Who's running after me? your goodness is running after It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Taas natin dalaw kami natin. Sabihin natin sa Panginoong Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, marami pong salamat. Nagkaroon ng unang Pasko nung ikaw ay nagkatawan tao, bumaba sa lupa, hinanap mo ako na isang makasalanan. At ako nga'y natagpuan mo, Panginoong Heso Kristo, na ipanganak ka sa aking puso, that you are my Lord and my Savior. Panginoong Jesus,
Ano man nakikita mong karumihan ng aking puso, sama ng loob, galit, hindi pagpapatawad, alisin mo ito sa aking puso. Hugasan mo ako na yung dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Ngayong umaga, puspusin mo ang puso kong ito ng pagmamahal, pagbibigay, pagpapatawad, at kagalakan at pagpupuri sa iyo. Samahan mo ako sa buhay kong ito. In the name of Jesus. Itaas mo dalawang kamay mo. Humiling ka ngayong Kapaskuhang ito, kung ano kahilingan mo. If you abiding in me and my words abiding in you, you shall ask what you wish, it shall be done unto you. Ano man ang wish nyo ngayong Pasko, dahil He is Emmanuel, God is with us. Kapatid, kaibigan, sasamahan ka ng Diyos. Hindi ka mapapahiya. Hallelujah, in the name of Jesus. Nakikita ng Diyos ang puso mo. I prophesy to all of you, bago matapos ang December 31, God will answer your prayers today. It will start today in the name of Jesus. The Lord will bless you right now in the Makari Karabashika Lamahanda. Yes, Lord. Sing hallelujah. Change it. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Meron ilan dito na pag dumarating ang Pasko, ay meron siyang wish kay Lord. At hanggang ngayon hindi niya nami-meet o nakukuha, naranasan ng kahilingan niya. Meron lang ilan dito, malalaki yung hinihiling nila sa Panginoon. Lord, gusto ko pong mangyari ito sa buhay ko. As we will sing hallelujah chorus, lahat na merong malalaking problema sa buhay nila ngayong bago matapos ang December 31, halika kayo dito sa harapan. I want to pray for you, special prayer to the Lord. Yun lang malalaking problema na dala-dala nila. Hanggang ngayon walang kasagutan. In the name of Jesus. Sing it, choir. Hallelujah. Yes, Lord. Kayong mga nanonood ngayong umaga sa FB live streaming, kung ikaw yan, itaas mo yung kanang kamay dyan sa FB screen na yan. The Lord is touching you today in the name of the Lord. Habang tayo ay umaawit sa Panginoon ngayong umaga, lahat tayo na nandito. Kung ikaw naman ay mayroong sakit at karamdaman, ilagay mo yung kanang kamay sa bahagi na yung katawang may nararamdaman. O raba sikalalabahando lobo sikalalabahanda. Let us worship all together this Sunday. God is spirit. Those who worship Him must worship Him in spirit and in truth in the name of the Lord. Yes, Lord. Everybody. Hallelujah. Ikaw na negosyante ngayong umaga, taas mo dalawang kamay mo. The Lord will bless the works of your hands. Shandarabakatalabasikarabahanda. Hallelujah. Worship the Father, the Son, and the Holy Ghost today. Receive your healing in your body in the name of the Lord. Hallelujah. Yes, amen, Jesus.
instrument. I love you, Jesus. My wife will join with me to pray for them. You, Jesus. Sige, sabihin natin sa Panginoong Hesukristo, mahal natin siya. Jesus. Mga babae, pero may mga babae. Diyo, mga lalaki. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Kayong mga may sakit, ilagay nyo yung kanang kamay nyo sa bahagi nyo, yung katang may nararamdaman. Yes. Yes, hallelujah, hallelujah. I love. Yun naman may pangailangan sa pinansyal. Taas mo dalawang kamay mo. Hallelujah. Hilingin mo sa Diyos ang kahilingan mo sa pinansyal, sa trabaho na nakabimbin, mga magandang hanap buhay para sa iyo. Hallelujah. Sabihin mo sa Panginoon, Jesus, pagpalain mo naman po ako, Panginoon, ngayong panahong ito. Yes. Hallelujah, hallelujah. May problema ka sa anak mo. Close your eyes. Sabi mo, Jesus, bless my son, my daughter. Shekarabahanda. Kung kayo meron nakasamaan loob, release forgiveness right now. Hallelujah. I command inner healing to your family right now, to your son, to your daughter, to your brother, to your sister. Love you, Jesus. Yes, Lord. Yung kayo na may nakatanggap ng pagpapala ngayong taong ito, magpasalamat ka sa Panginoon. God will bless you so much. In the name of Jesus. Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Lord, release the blessings of the Lord. In the name of Jesus. Yes. Shikalalabahanda, roba shikalalabahanda. Receive your miracle in the name of the Lord. Receive your miracle in the name of the Lord right now. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Receive your miracle in the name of the Lord. Receive your miracle in the name of the Lord. Receive your miracle in the name of Jesus. Yes, receive your miracle in the name of the Lord. Receive your miracle in the name of the Lord. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Love you, Jesus. Whatsoever you desire when you pray, believe that you receive it and you shall have it. Claim it, brother. Receive it, brother, in your spirit. What you ask for, receive it in the name of the Lord. Hallelujah. Receive your healing in your stomach. At yung mga may sakit, pinapagaling ka ng Diyos ngayong umaga. Hallelujah, hallelujah. Receive your healing in your body. In the name of Jesus. Yes, Lord. We give you praise. We give you glory. We give you praise. We give you glory to you, my Lord. Hallelujah, hallelujah. Receive your healing. Receive your miracle. In the name of the Lord. Hallelujah.
close your eyes and lift your hand. In the name of Jesus of Nazareth, I command inner healing in your mind, in your soul, in your spirits. Habang ikaw ay nakayuko nakapikit, something good is going to happen in your life, in your family. Because Christmas season, Christmas time, means Emmanuel, God is with you. Habang ikaw ay nakayuko nakapikit, kapatid, ikaw ay sinamahan ng Panginoon sa loob ng 1 taon. Hindi ka iniwan ng Panginoon sa iyong pagtatrabaho, sa iyong bahay, saan ka man naroon, sa iyong pagsakay, paghanap buhay. Ang asawa mo, sinamahan ng Diyos na sa ibang bansa. Sige, magpasalamat ka ngayon. Yes, Lord. We give you praise. We give you glory to you, my Lord. Receive your miracle right now in your life. Yes. We worship you, Lord, today in the name of the Lord. Meron dito may sakit sa tiyan. The Lord is touching your stomach right now. Ikaw yun, kapatid. Receive your healing in your stomach. Pinapagaling ka ng Panginoon. I rebuke any demonic spirit in your body. Any demonic spirit of pain in your stomach. Right now, I rebuke you in Jesus' mighty name. The Lord remove all kinds of sickness and diseases in your body right now by the power of the Holy Spirit of the living God. Receive your miracle right now. Receive it in the name of the Lord. Ikaw ay pinatawad na ng Panginoon. Huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay. Go forward, my brother, my sisters. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pinasaya ka na ng Panginoon. Huwag ka nang pupunta doon sa buhay na ikaw ay pinalulungkot ng diablo sa buhay mo. This is a season of rejoicing. Philippians chapter 4 verse 4. Rejoice in the Lord always, and I say again, rejoice. Panginoon, pagpalain mo lahat ang dumalo ngayong umagang ito at uwi kami lahat masaya ngayong umaga. We thank you and we bless you, Lord, today. In Jesus' name, amen and amen. Malakas na palakpak para sa Panginoong Hesukristo. Umawit nga tayo ng I am blessed, I am blessed. Talagang pinagpala tayo ng Panginoon. Praise God. Everybody clap your hands to the Lord. Morning, till I lay my hands to rest. I am blessed. I am blessed. You are blessed. You are blessed. You are blessed. Every day of my life, you are blessed. When I wake up in the morning, till I lay my hands to rest. I are blessed. You are blessed. We are blessed. We are blessed. We are blessed. Every day of my life, we are blessed. When I wake up in the morning, Wake up in the morning, till we lay our heads to rest. we are blessed. We are blessed. I am blessed. I am blessed. You are blessed. You are blessed. You are blessed. Amen. Sige, bago tayo mag-close in prayer, announcement po ang ating service sa 24, yun ang Christmas party ng kongregasyon. Alas 8 hanggang alas 11 ng tanghali.
At meron kaming regalo sa inyo lahat. Amen? Praise God. At sa 25, Christmas service, alas 7 ng umaga. Okay? Kaya purihin ang Panginoon. Pero yung ordinary Sunday regular service, 7:30 and 10:30. May announcement pa ba tayo? May announcement pa? Halika nga dito, my dear. Isang announcement pa. Are you blessed today? Praise God. Purihin ang Panginoon. Ayun, ito pala, oh. Worship night, December 20, Miyerkules, Huwebes at Biyernes ng gabi. Alas 6 ng gabi. Kung wala naman kayong gagawin, pumunta ho kayo dito. Mag-ano tayo, worship night. School of Deliverance, dahil bakasyon po, 27, 28, 29. Meron ditong conference ng Deliverance saka School of Deliverance. At Revival Night sa gabi, 27, 28, 29, para maganda yung ating January. At purihin po ang Panginoon. Sa Tuesday, ang napakarami pala ng event. Ito mga Christmas party. Ang leaders ng JCT Central Church ay sa December 12, Tuesday, alas 2 ng hapon hanggang gabi. Hapon ba yun? Ano oras ba yun? Alas 2? Alas 4? Alas 4 pala yun. Alas 4. Sige, alas 4. Sa P20. Alas 4. Okay. Ayun na, nasabi ko na yan kanina. Praise God. May sasabihin ka pa, may din? Halika. Pakisabi sa katabi mo, advance Merry Christmas sa iyo. Advance Merry Christmas po. Sa Tuesday po ay meron pong Christmas party ang P20. At meron po na may mga presentation po sila. At yun po ay merong premyo. At napag-usapan po namin ni Nanette, yung pong premyo ay dodoblehin namin. Kaya yung first prize po ay 10,000. Kasi nakikita po namin 10,000 ang first prize. 5 grupo po yon. Pero lahat naman po ay magkakaroon. Kaya purihin po ang Panginoon at ito na po sa Bishop. Pasensya na po kayo. Okay, tayo po ay magtaas na kamay, magpasalamat tayo sa Panginoon. To God be the glory, to God be the glory. Dahil itong araw ng ang araw ng ang buwan ng Disyembre, masasalamat natin sa Panginoon. To God be the glory, to God be the glory. To God, hallelujah. For the things He has done with His blood He has saved me. With His power He has raised. To God be the glory. Be the glory. For the things He has ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay sumaaming lahat. At sa aming pag-alis sa lugar na ito at sa buong sanlinggo, samahan mo kami, gabayan mo kami at maging matagumpay lahat ng aming gagawin. Pagpalain mo po ang second service alas 10:30 at pagpalain mo lahat ng mga first-timer sa kanilang salvation seminar ngayong araw na ito. Salamat po na marami. In Jesus' name this we pray. Amen and amen.